Okay, so isang magandang umaga pong muli sa atin mga kapatid. Kumusta po tayong lahat mga kapatid sa bagong umagang ito na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Praying and hoping po mga kapatid na ang bawat isa po sa atin sa araw na ito ay patuloy na taglay natin ang kapangyarihan ng pag-ibig, kapayapaan at higit sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay hindi po natin nakalimutan na unahin natin na pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw sa bagong umagang ito ay kasabay din naman na tayo ay bumangon na taglay natin ang bagong hininga, ang bagong pag-asa at bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay bago po tayo dumako doon sa ating mga pang-araw-araw na gawain ay huwag po natin kalimutan na unahin po ang makipag-fellowship po tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa ganitong paraan ay mas lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Lumalago ang ating pananampalataya at higit sa lahat ay nadidevelop po ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita mga kapatid. At ito po ang benefits po mga kapatid kapag mayroon po tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Anuman pong lindol, anuman pong bagyo, anuman pong mga sakuna, mga virus, mga plano't gawa ng kaaway, no? Kapag mayroon po tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos, ito po mga kapatid ang benefits po mga kapatid. Tayo pong lahat na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, mararanasan po natin lagi na tayo po ay laging protektado ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid, dinideklara ko po sa inyo, sa lahat ng bawat pamilya na nakikinig nito mga kapatid, dinideklara ko na kapag kayo ay mayroong tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dinideklara ko sa inyo sa araw na ito, lagpas ang lahat ng mga plano at gawa ng kaaway sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Bagos dinideklara ko sa araw na ito, taglay ninyo lagi ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Receive it in your spirit and it will be yours. Amen. Okay po, so ngayon po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating Monday morning devotion at ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatan, tunay na walang mabibigo sa tunay na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid ay nililinaw po sa pamamagitan ng ating pag-aaral na ito na lahat po na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay hindi po mabibigo mga kapatid. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sarili, mga kapatid, ito po yung mga taong dumaranas ng kabiguan sa kanilang buhay. Ngunit mga kapatid, ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sabi nga dito sa ating pag-aaral, walang mabibigo sa mga tunay na magtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ngayon mga kapatid ko kay Kristo, kayo na nakikinig nitong mensaheng ito, kung gusto ninyong hindi kayo makaranas ng kabiguan sa inyong buhay, ay magtiwala kayo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili, bagkus magtiwala po kayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ina-assure ko sa inyo mga kapatid, kailanman po ay hindi kayo mabibigo kung ang inyong pagtitiwala sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, kundi sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nga dito sa talata na mababasa natin sa Roma chapter 10 verse 11, sinabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah! Praise the name of the Lord! Wala po talagang mabibigo sa tunay na nagtitiwala sa Kanya, magtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Okay, so mga kapatid ko kay Kristo ay isa pong napakagandang paalala ng salita ng Diyos sa ating lahat, no? Na kailanman ay hindi mabibigo ang mga tunay o ang mga taong tunay na nagtitiwala sa Diyos.
Ang tiwala natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi basta-bastang pag-asa lamang, kundi ito ay matibay na pananalig sa lahat ng anumang mangyayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay tapat at kailanman ay hindi siya nagpapabaya. Marami sa atin, mga kapatid, ang nakakaranas ng kabiguan sa trabaho, sa relasyon at marami pang iba. At higit sa lahat, mga kapatid, sa ating mga plano sa buhay. Ngunit mga kapatid, ito ang lagi natin tatandaan, ang kabiguan ay hindi galing sa Diyos, kundi isang daan upang mas mapatatag ang ating pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ang kapag natutunan natin na ilagay kay Jesucristo ang ating buong pagtitiwala, matutuklasan natin, mga kapatid, na ang mga kabiguan ay nagiging tagumpay sa ating mga buhay at ang pagsubok ay nagiging patotoo. Ang mga pagtitiwala o ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi nabubuhay sa takot, mga kapatid, sapagkat alam nilang si Jesucristo ang gumagabay sa kanila sa bawat hakbang. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang inyong mga landas. So mga kapatid ko kay Jesucristo, ang tunay na nagtitiwala kay Jesucristo ay marunong maghintay, marunong magtiis, marunong magpasalamat at marunong magpatuloy kahit na hindi pa niya nakikita ang magiging kasagutan nito, sapagkat alam niyang ang Diyos ay laging may magandang layunin para sa lahat ng kanyang mga hinirang kay Jesucristo. Kaya naman, mga kapatid, yung Jesucristo, para maranasan po natin ang hindi tayo mabigo sa ating mga buhay, matutunan po natin, mga kapatid, na magtiwala ng lubos sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya, mga kapatid, yung Jesucristo, kung ayaw mong mabigo, ay magtiwala ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kung gusto mo namang makaranas ng kabiguan sa buhay mo, okay, magtiwala ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sarili. Amen? Hoping po na maliwanag po sa atin, mga kapatid, na ang kabiguan po, mga kapatid, ay ito po ay hindi dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Jesucristo, bagkus ang kabiguan ay bunga po ng ating pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating mga sarili. Amen? Okay po, so dito na po tayo sa ating pagninilay-nilay sa ating mga sarili. Ito po yung pwede nating itanong sa ating mga sarili, mga kapatid. Ako po ba ay ganap na nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng aking buhay? O ako ba ay madaling panghinaan ng loob kapag hindi ko nakikita agad ang sagot ng Diyos sa aking mga panalangin? Amen? So kailangan evaluate po natin, mga kapatid. Ngayong umaga, wag na po tayong magduda, mga kapatid, para hindi po tayo mabigo. Lubos po tayo magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay po, so ngayon naman po dadako na po tayo sa ating panalangin. Amang Diyos na tapat at maunawain, marami pong salamat sa paalalang kailanman ay hindi niyo po binibigo ang mga anak po ninyong nagtitiwala sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, patawarin niyo po kami na kung minsan o may mga sandali po, Panginoon, na kami ay nagdududa sa inyong pagtugon sa inyong magandang plano sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, na magtiwala ng buong puso kahit sa mga panahon ng pagsubok at paghihintay. Nawa, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo ay maranasan namin ang iyong buong katapatan at mga himala sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat din po ako sa araw na ito sa inyong pag-iingat po sa buhay ng bawat isa sa aming mga kapatiran, sa apat na sulok ng daigdig, sa mga nasa ospital, ikaw ang kagalingan, sa mga nasa kulungan, ikaw ang kalayaan, sa mga nasa lansangan, ikaw ang kanilang protection at patutunguhan. Maraming salamat din po, Ama, dahil iningatan niyo po kaming lahat sa dumaan na bagyo sa aming bansang Pilipinas. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na sa ganitong paraan, O Diyos, ay lahat ng mga Pilipino ay lumuhod ang tuhod at tumawag sa iyo bilang ikaw ang aming tunay na Diyos, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Ama, sa inyong pag-iingat sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon.
Inilayo mo kami, Ama, sa lahat ng anumang uri ng disgrasya. Sa kabila, Panginoon, ng malakas na hangin, Panginoon, ay hindi namin naramdaman, Panginoon, ang bagyong ito sa aming mga buhay dahil tunay nga na naranasan namin ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ay naranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming isip, sa aming puso dahil naranasan namin, ipinaunawa mo sa amin, Ama, na kami pong lahat na magtitiwala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kailanman po ay hindi kami mabibigo, Panginoon. Kaya marami pong salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat po ninyo sa buhay ng aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Ingatan po ninyo, Ama, ang inyong mga anak, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng mga disgrasya, kalamidad. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari po sa mundong ito. Ilayo mo po kami at protektahan niyo po kami, Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, Ama. Sa araw na ito ay idinadalangin din po namin sa iyo, Ama, ang mga nadaanan ng bagyo, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, na taglayin po nila, O God, ang iyong pagkalinga sa kanila, ang iyong comfort sa kanila, Panginoon, at dalangin ko, Diyos, na i-provide po ninyo lahat ng kanilang pangangailangan at maging ang pangangailangan naming lahat, Panginoon, ay provide niyo po kaming lahat, Panginoon, spiritually, physically, emotionally, mentally, and financially for your glory in the name of Jesus. Kaya muli marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw lamang karapat-dapat papurihan. Ikaw lamang karapat-dapat mapasalamatan sapagkat tunay nga ng lahat ng ito ay buhat sa iyo at para lamang sa iyong kapurihan. Kaya, Ama, muli igawan mo sa amin yung masaganang basbas, patuloy nawa na sumaamin naman kapangyarihan yung pag-ibig, ang kapayapaan at ang pagpapala. Receive in your spirit, brothers and sisters in Christ, in the name of Jesus. The power and authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is upon us right now. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All the glory belongs to God. Hanggang sa muli, mga kapatid, God bless us all. Bye-bye!